Siya ang pinakabata at pinaka-elite na ahente ng North Korea, gwapo at napakabilis kumilos. Hindi pa nagtatagal lumipat si Daeho sa isang high school sa South Korea. Halos hindi pa siya tapos magpakilala nang biglang nagtawanan ng kanyang mga kaklase. Ang pangalan niya Daeho ay parang luma at well-badoy. Maging ang homeroom teacher niya ay tila sumang-ayon, inilagay siya sa desk sa likod na sulok, walang kamalay-malay na ang transfer student na ito ay hindi doon para mag-aral kundi para itago ang kanyang pagiging North Korean operative. Ang kanyang ama ay trahedyang namatay sa isang misyon, ipinasa ang responsibilidad ng misyon sa timog sa kanyang anak. Sa simula ang layunin ni Daeho ay makisama, tinatanggap ang pagiging estudyante. Ngunit pagkalabas pa lang ng klase sinunggaban siya ng isang grupo ng mga bully. Hindi lang nila gustong pahirapan ang bagong dating, kinikikila nila ang isang kaklase, si Hayin, para sa protection money. Tinulak nila si Daeho, sinusubukan ng kanyang pasensya pero sinubukan niyang baliwalain sila. Ang kanilang leader si An ay personal na inis sa pagbaliwala sa kanya at hinamon si Daeho sa isang suntukan sa bubong. Sa bubong hindi nag-aksaya ng oras si An at sinuntok agad si Daeho sa mukha. May bahagyang dugo na tumulo sa labi niya. Pero para protektahan ang kanyang tunay na kakayahan, pinili ni Daeho na magtiis. Walang tigil si An sa pang-aalipusta. Gayunpaman nanatili pa ring kalmado si Daeho. May isa sa mga tauhan ni An ang naghalughog sa kanya na hanap ang kanyang wallet at ibinigay kay An. Nagulat at natuwa sila sa dami ng pera sa wallet ng badoy na estudyante. Pagkatapos ay kinuha ni An ang isang litrato mula sa wallet, isang larawan ni Daeho kasama ang dalawa pang tao. Sila ang kanyang ama at nakababatang kapatid na babae. Patay na ang kanyang ama ngayon, naiwan silang dalawa na lang ng kapatid niya. May ngising demonyo, kinutya ni An ang hitsura ng kapatid ni Daeho. Ito ang tumama sa kanyang damdamin. Ang kapatid niya ang kanyang kahinaan, ngunit pinilit niyang pigilan ang kanyang emosyon at kunin ang litrato. Mahigpit niyang binalaan si An na kunin ang pera at huwag na itong palakihin. Nagalit si An sa paglaban ni Daeho at muli siyang sinugod. Sa kabutihang palad, dumating ang kanilang homeroom teacher sa tamang oras para awatin sila. Ayaw nang magdulot ng gulo, isinukbit ni Daeho ang litrato sa bulsa, ngunit ang insidente ay nagpatibay sa galit ni An sa kanya. Kinabukasan sa klase, mahigpit na iniutos ng kanilang guro na ibigay ang lahat ng cellphone, nagbabanta ng parusa kung may mahuling may dala. Nang sumuwi ang ilang estudyante, pinagbayad niya ang buong klase, pinaghintay sila pagkatapos ng klase para linisin ang mga bintana. Habang paalis ang ibang estudyante, gumawa ng gimmick si An, pinauwi ang lahat maliban kina Daeho at Hayin. Sa kabila ng kawalang katarungan, tahimik na nagtiis si Daeho. Habang naglilinis, palihim na sumusulyap sa kanya si Hayin, may bahagyang paghanga sa kanyang puso para sa bagong transfer student. Para kay Daeho, gayunpaman, ang kanyang misyon ang pinakamahalaga. Nang gabing yun, pag-uwi niya, nakatanggap siya ng package mula sa kanyang organisasyon. Ang kanyang susunod na misyon, patayin ang isang North Korean traitor. Ang taksil na ito na may codename na Dipper ay sistematikong pinapatay ang mga kasamahan niyang North Korean operative na nagtatago. Napakahusay ni Dipper at kilala sa pagiging walang awa. Ang pagpatay sa kanya ay isang pangunahing prioridad. Nang matanggap ang kanyang mga utos, agad na kumilos si Daeho ng gabing yon. Sumusunod sa mga tagubilin ng organisasyon, una siyang bumisita sa isang lottery shop na pinapatakbo ng isang kapwa North Korean. Pagpasok at pagbigkas ng isang coded phrase, agad na naintindihan ng shopkeeper. Mahusay siyang nagprint ng lottery ticket at ibinigay kay Daeho ang isang burner phone. Sinundan ni Daeho ang susunod na set ng mga tagubili na nagdala sa kanya sa isang panaderia. Nagpanggap siyang customer at pagkatapos magsalita ng isa pang coded phrase, agad siyang nakilala ng panadero bilang isang operative. Walang imik, ibinigay ng panadero sa kanya ang isang handa ng cake. Hubad kamay na kinuha ni Daeho ang isang disassembled handgun na nakatago sa loob, nilagyan ito ng 30 bala at binuo muli. Kinabukasan sa kanyang lunch break sa eskwelahan, pumunta si Daeho sa itinalagang tagpuan. Pagkabukas ng pinto, hindi nag-aksaya ng oras si Daeho. Madali niyang nilamon ng may-ari ng boxing gym sa pamamagitan ng mabilis at tumpak na mga galaw, iniwan itong puro pasa at talunan. Ayaw tanggapin ng pagkatalo, sinubukan ng may-ari ng gym na makipagbuno kay Daeho na nagdulot ng isang brutal na komprontasyon. Sa susunod na sandali, madaling sinalo ni Daeho ang atake ng may-ari ng gym sa pamamagitan ng sunod-sunod na likido na galaw. Hinawakan niya ang buhok ng lalaki sa isang kamay, pinilipit at ibinagsak sa sahig. Ngunit hindi siya tinapos ni Daeho. Sa halip, pinilit niya ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Dipper. Sa simula ay sinubukan ng may-ari ng gym na manatiling tahimik, ngunit hindi nagatubili si Daeho na barilin ang kanyang binti. Ito ang nangyayari kapag matigas ang ulo mo, sabi niya ng malamig. Muli siyang nagtanong, idiniin na ito na ang huling pagkakataon ng may-ari ng gym. Sa ilalim ng banta ng baril sa wakas ay sumuko ang lalaki, inihayag na isang nagbebenta ng karneng baboy ang nakipagkita kay Dipper.
Habang nagsasalita lihim niyang inilipat ang kanyang posisyon nagkukunwaring nakikipagtulungan ngunit talagang naghahanap ng pagkakataong lumaban. Kinuha niya ang isang kalapit na upuan at inihampas kay Deho pagkatapos ay kinuha ang isang fruit knife na balak siyang tapusin. Ngunit si Deho na nakuha na ang impormasyong kailangan niya ay mabilis na kumilos. Isang tumpak na sipa ang nag-neutralize sa may-ari ng gym. Ito ang unang pagkakataon na pumatay si Deho. Kinain ng matinding pagkakasala ang kanyang konsensya ngunit inilibing niya ang kanyang pagdurusa sa loob. Dahil limitado ang oras bumalik si Deho sa eskwelahan ng hapon na yun. Pagpasok niya nakita niyang binubuli ang kaklase niyang si Hain. Basta lang tinatapunan ng mga bully ng basura si Hain inuutusan siyang linisin ito. Hindi matiis ni Deho na panoorin siyang magdusa ng mag-isa. Lumapit siya at nagsimulang tulungan siyang pulutin ang kalat. Nakita ng mga bully na nililigtas ng badoy na transfer student si Hain kaya lalo nilang tinukso tinawag silang kung ano-ano at inisin ang tungkol sa isang romantic relationship. Hindi umimik si Deho tahimik na patuloy na nililinis ang basura. Ang simpleng kabaitan na ito ay labis na nakaantig kay Hain. Nang gabing yun sa klase abala pa rin si Deho sa bigat ng pagpatay. Napansin siyang nakatulala tinawag siya ng guro para sagutin ang isang tanong. Sa pag-aakalang hindi niya alam ang sagot palihim na sinubukan siyang tulungan ni Hain sa pamamagitan ng pagbulong ng pahiwatig. Malinaw na minamaliit nila si Deho. 5 sagot niya ng tama. Tama, napakahusay sagot ng guro, lalo pang nahumaling si Hain sa kanyang gwapo at matalinong kaklase. Gayunpaman panandalian lang ang kanilang kapayapaan. Pagkatapos ng klase sa pilitang kinaladkad ni On si Hain sa science lab. Nagkataong nakita ni Deho ang eksena. Humihingi si An ng protection money mula kay Hain kinuha pa ang pinaghirapan nitong tuition money na naipon niya mula sa kanyang part-time job walang awa. Nakita ni Deho ang takot na ekspresyon ni Hain lalo pang naging masama ang intensyon ng mga bully. Nang akmang sasaktan na nila si Hain biglang bumukas ang pinto. Nakatayo si Deho doon pinagmamasdan ang eksena at ang gusot na itsura ni Hain. Agad niyang naintindihan kung ano ang nangyayari. Sinubukan ng isa sa mga tauhan na naglakas loob dahil sa kanilang dami na takutin si Deho ngunit mabilis itong nasupil sa loob lang ng ilang segundo. Sumugod ang iba ngunit sinalubong sila ni Deho nagbigay ng malalakas na suntok na nag-neutralize sa kanila isa-isa. Nakita ni On na talo ang kanyang grupo sinubukan niyang atakihin si Deho mismo ngunit nabalian lang ng kamay pagkatapos ng isang suntok na mimilipit sa sakit sa sahig. Matagumpay na nailigtas ni Deho si Hain. Sa tindi ng pinagdaanan napaiyak si Hain. Pagkatapos ng insidenteng ito nagbago ang atmosfera sa silid-aralan naging mas maganda. Gayunpaman huminto si Hain sa pagpasok sa eskwela. Isang hapon sa klase malalim ang iniisip ni Deho nag-aalala para sa kanya. Naglakad-lakad ang homeroom teacher sa silid-aralan tinitingnan ang mga estudyante. Habang papalapit siya sa bawat estudyante umuupo sila ng tuwid. Napansin pa ring nagde-daydream si Deho kaya lumapit ang guro para tapikin siya sa ulo. Si Deho na kusang kumilos mabilis na nahawakan ang kamay ng guro. Nang tumingala at marealize na guro niya ito agad niyang binitawan ang pagkakahawak. Ang guro gulat at nahihiya tumayo na mumula ang mukha. Matapos palabasan si Deho sa silid-aralan bilang parusa dali-dali siyang pumunta sa nurse's office para tingnan kung may sugat. Natawa ang ibang estudyante, sa wakas may nakaganti sa kanila. Agad na naging bayani si Deho. Sa oras ng tanghalian nakaupo si On sa cafeteria nanginginig ang kutsara sa kamay pero nagmamalaki pa rin. Hintayin mo lang gumaling ako bulong niya. Babakbakan ko ang ngipin niya. Sumali ang iba na ngakong gugulpihin nila ang kanilang nang aapi ng matindi na kahit ang nanay nito ay hindi na makikilala. Parang pinag-uusapan ng demonyo at bigla siyang susulpot. Pumasok si Deho sa cafeteria at ang dating kayabangan ng mga bully ay nawala na palitan ng halatang panginginig. Lumapit si Deho kay On hindi para makipag-away kundi para magtanong tungkol sa pagliban ni Hain sa eskwela. Nauutal si On hindi makabigay ng malinaw na sagot. Walang ibang pagpipilian nagpasya si Deho na humingi ng permiso sa kanilang homeroom teacher para hanapin siya. Pumasok siya sa opisina ng guro at nakita itong inaalagaan ng isang bendaheng kamay isang malinaw na paalala ng kanilang nakaraang engkwentro. Ang guro gulat mabilis na ibinaba ang kanyang manggas malinaw na sariwa pa sa kanyang isip ang alaala ng araw na yon. Nang makita ang hiling ni Deho na umalis ng eskwela pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Diretso si Deho sa cafe kung saan nagtatrabaho part-time si Hain pero nalaman niyang huminto na ito. Naisip niyang baka hindi na niya ito makita muli, ngunit pauwi na siya ng araw na yun may nakita siyang pamilyar na figura. Si Hain pala umalis na sa eskwela. Nakahanap siya ng bagong trabaho isang part-time na posisyon sa isang dance studio. Nalaman niyang pangarap pala ni Hain na sumayaw. Tuwing dumadaan siya sa dance studio ng eskwela hinahangaan niya ang mga babae sa loob.
Upang makuha ang trabaho kailangan niya ng pirma ng guardian at hiniling niya kay Daeho na pumirma bilang kanyang nakatatandang kapatid sa kabila ng pangangailangan ni Daeho na panatilihin ang kanyang undercover identity. Pumirma si Daeho. Ang hilig ni Hayin sa sining ay nagpaalala sa kanya ng kanyang sariling nakababatang kapatid sa North Korea na mahilig din sa sining, ngunit ito ay nasa ilalim ng patuloy na pagbabantay isang pyesa sa plano ng gobyerno ng North Korea upang pilitin si Daeho sa kanyang misyon sa Timog. Ang makasama muli ang kanyang kapatid ang kanyang pangunahing motibasyon ang nagtutulak na puwersa sa likod ng pagkumpleto ng kanyang mga itinalagang gawain. Maging ang kanyang pinaniniwalaang mga magulang sa Timog ay mga undercover na North Korean agent. Nang gabing yun inihatid ni Daeho si Hayin pauwi sa ilalim ng iisang payong. Ang pagkakaroon ng isang mabait na kasama sa tabi niya ay lihim na nagpasaya sa kanya. Gayunpaman walang nararamdamang romantiko si Daeho sa kanya, nakikita lamang niya itong parang isang nakababatang kapatid. Habang nag-uusap sila mas marami siyang nalaman tungkol sa mahirap na buhay ni Hayin. Namatay ang kanyang mga magulang noong bata pa siya at nahihirapan siyang mabuhay sa kakarampot na kinikita sa part-time na trabaho simula noon. Kinabukasan determinado si Daeho na mabilis na tapusin ang kanyang misyon, sinundan niya ang pahiwatig mula sa kanyang nakaraang engkwentro sa isang tindahan ng karne. Sa ilalim ng banta ng baril ni Daeho nakipagtulungan ang nagbebenta ng karne, inihayag ang pagkakakilanlan ng Taxiel, si Dipper na kinilala sa pamamagitan ng kanyang license plate number. Nagmakaawa ang nagbebenta ng karne para sa kanyang buhay, ngunit ang kanyang mga pakiusap ay isang panlilinlang. Sa susunod na sandali sinugod niya si Daeho gamit ang isang meat hook. Mabilis na kumilos si Daeho ginamit ang isang piraso ng baboy para seluhin ang hook bago mabilis na suplen ang nagbebenta ng karne. Gamit ang license plate number sinubaybayan ni Daeho ang kotse ni Dipper at nag-set up ng isang ambush. Hindi nagtagal ay lumitaw si Dipper at sinundan siya ni Daeho sa kanyang motorsiklo, naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Isang pulang ilaw ang nagpakita ng perpektong pagkakataon, ngunit hindi madaling maloko si Dipper. Naramdaman niya ang panganib at habang inilalabas ni Daeho ang kanyang baril pinatakbo niya ng todo ang sasakyan. Binasag ng bala ni Daeho ang bintana ng kotse. Sa kabutihang palad tumama ang isa pang bala sa rearview mirror, sinundan ng isa na bomb-utes sa gulong. Humagibis ang kotse ni Dipper na wala ng kontrol bago bumangga sa isang barrier sa tabing daan. Isinuot ni Daeho ang kanyang sombrero at lumapit sa wasak na sasakyan. Si Dipper na kulong sa loob ay walang magawa, ngunit habang naghahanda si Daeho na ilabas ang kanyang baril para sa huling gawain, napansin niya ang isang pulutong na nagtitipon, kinukunan ng kanilang mga telepono ang eksena. Upang hindi mabuking ang kanyang pagkakakilanlan kailangan umalis ni Daeho, ngunit napansin na siya ni Dipper. Nang gabing yun dinala ni Dipper ang kanyang mga tauhan diretso sa base ni Daeho kung saan nila natagpuan ang kanyang mga undercover na magulang. Walang salita sumugod ang mga tauhan ni Dipper. Ininterrogate ni Dipper ang ina ni Daeho, humihingi ng impormasyon tungkol sa lokasyon ng mga goods, pinipilit siya tungkol sa isang safe at binibigyan siya ng pagkakataong mabuhay. Lumabas na parehong panig ang naghahabol sa parehong premyo, isang cache ng mga diamante na sapat ang halaga para tustusan ang anumang pampulitikang ambisyon. Matapos makuha ang kombinasyon sa safe, walang awang pinatay ni Dipper si Daeho. Sa itaas ang ama ni Daeho, walang kaalam-alam sa nagaganap na panganib, ay nakikinig ng musika sa kanyang headphone. Nang makasalubong niya si Dipper, siya rin ay binaril at namatay. Umalis ang mga tauhan ni Dipper, dala ang mga diamante habang si Dipper mismo ay umupo sa sofa naghihintay sa pagbalik ni Daeho. Hindi nagtagal ay dumating si Daeho sa bahay na tagpuan ang mga bangkay. Agad niyang naintindihan ang nangyari. Sa pagkakataong ito personal na ito. Kailangan niyang tapusin si Dipper. Pinunit niya ang kanyang damit at sumugod. Si Dipper nang walang salita binaliktad ang mesa at sinalubong ang atake ni Daeho ng sunod-sunod na suntok na madaling sinalo ni Daeho. Binabasag ng galit na suntok ni Dipper ang salamin, ngunit hindi makatama ng solid. Bawat atake ay mahusay na naneutralize. May matinding motibasyon si Daeho, ang kanyang kapatid na naghihintay sa kanya pabalik sa North Korea. Round pagkatapos ng round walang silbi ang mga atake ni Dipper. Napagtanto niyang dehado siya sa hand-to-hand combat, kumuha siya ng baril. Mabilis na kumilos si Daeho, hinawakan ang pulso ni Dipper. Bagaman nagawa niyang agawin ng baril ni Dipper ang paglalaban, ay nagbabagsak sa kanila sa dingding kung saan nagpakawala ng sunod-sunod na suntok si Dipper. Sa isang desperadong galaw kinuha ni Daeho ang isang kalapit na kordon, bumalik at hinigpitan ito sa leeg ni Dipper. Huminga ng malalim si Dipper, pagkatapos ay kinuha ang isang nakatagong kutsilyo, binago muli ang sitwasyon. Umilag si Daeho sa talam, muntik ng masugatan. Sa isang sandali ng improvisasyon ginamit niya ang isang lata ng beer para harangan ang kutsilyo. Matapos ang maikling paglalaban, inagaw ni Daeho ang kutsilyo at mabilis na nagbigay ng dalawang mapagpasyang suntok, tinapos ang laban. Bagaman nagtagumpay, malubhang nasugatan si Daeho. Ang nakita niyang mga undercover na magulang niya napatay dahil sa kanya ay bumalat sa kanya ng pagkakasala.
Alam niyang nakumpromiso na ang kanyang pagkakakilanlan at lokasyon. Para mawala ang anumang bakas ng kanyang presensya, pinutol niya ang linya ng gas at inilagay ang madugong mga armas sa microwave bago tumakas sakay ng kanyang motorsiklo. Pagkaraan ng ilang sandali, nilamon ng apoy ang bahay. Mabilis na nakaakit ng atensyon ng mga awtoridad ang sunog na nag-cordon off sa lugar. Sa kabila ng pagkawasak, nakahanap ang pulisya ng mga pahiwatig sa gitna ng mga labi, kabilang ang pangalan ni Daeho sa isang piraso ng kanyang uniforme. Gamit ang impormasyong ito, mabilis nilang natuklasan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang North Korean agent. Alam niyang hindi na siya makatira doon, kaya pumunta si Daeho sa kanyang itinalagang contact point para sa pagkuha. Nakita niya ang matandang babae na nagsilbi niyang handler, ngunit mabilis itong bumagsak, sumuko sa kanyang mga pinsala. Dahil sa pangangalaga ng babae, mabilis na gumaling si Daeho. Akala niya ay makakabalik na siya sa wakas sa bahay, ngunit may dumating na misteryosong pakete. Sa loob nito ay ang kanyang huling misyon, kunin ang mga ninakaw na diamante. Ipinangako ng kanyang mga nakakataas na ang pagkumpleto ng gawaing ito ay magagarantiya sa kanyang muling pagsasama sa kanyang kapatid. Nang walang pag-aatubili, pumayag si Daeho, walang kam-alay-malay na ang misyong ito ay magiging isang malapit sa kamatayan na karanasan din. Sumusunod sa impormasyong ibinigay, dumating si Daeho sa lokasyon ng Diamond Exchange. Gamit ang isang silencer na pistola, mabilis niyang inalis ang dalawang gwardya, ngunit sa kasamaang palad ay nakita siya. Biglang nahinto ang Diamond Exchange. Isa sa mga natitirang tauhan ang nag-imbestiga, ngunit wala si Daeho. Habang nakatayo ang lahat na tulala, isang granada ang biglang lamandang sa gitna ng grupo. Sinundan ito ng nakakabingi na pagsabog na ikinamatay agad ng dalawa sa mga lider. Kinuha ng isa sa kanilang mga tauhan ang isang briefcase at tumakbo. Alam na malapit si Daeho, desperado siyang naghanap ng kanlungan sa ductwork ng pabrika. Gayunpaman, mabilis siyang nakita ni Daeho. Bago umuwi para tapusin ang kanyang misyon, bumili si Daeho ng prutas para sa kanyang kapatid at isang sweater para sa matandang babae na nag-alaga sa kanya. Pinasalamatan siya sa kanyang kabaitan. Pagkatapos magpaalam sa babae, binisita niya si Hain, nagpaalam bilang isang kaibigan. Dumating si Daeho sa extraction point. Sinabi ng kanyang kontak na kung maayos ang lahat, mag-aalmusal na siya sa Pyongyang kinabukasan ng umaga. Akala ni Daeho ay makakasama na niya sa wakas ang kanyang kapatid. Masyado siyang nagdiwang ng maaga. Sa susunod na sandali, sinaksak siya ng kontak. Si Daeho na lumalaban sa matinding sakit ay nagawang talunin ang kanyang umaatake. Hindi niya maintindihan kung bakit ipinagkanulo siya ng isang kababayan. Ipinaliwanag ng kontak na naivete si Daeho. Walang ahente na nakabalik sa North Korea ng buhay. Sa wakas ay naunawaan ni Daeho ang katotohanan. Mula sa sandaling umalis sila, ang mga ahente ng North Korea ay mga disposable na piyesa, itinakdang mawala alinman sa pamamagitan ng kaaway o ng kanilang sariling bansa. Ngayon ay naintindihan niya ang kapalaran ng kanyang sariling ama. Ang kanyang ama ay pinaslang pauwi matapos makumpleto ang isang misyon. Walang ibang pagpipilian, pinatay ni Daeho ang kontak. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang katapatan ay binayaran ng gayong walang awa na pagtataksil. Hindi makauwi, kinaladkad niya ang kanyang sarili, sugatan sa stall ng matandang babae naghahanap ng mga sagot. Ngunit nang dumating siya, nakita niyang napapalibutan na ng pulisya ang lugar. Nabulgar din ang pagkakakilanlan ng babae. Nakita si Daeho sa pulutong, sinigawan siya ng babae na tumakbo. Inaresto siya. Ang hepe ng pulisya lumingon at napansin ang naguguluhang mukha ni Daeho. Sa karamihan naramdaman na may kakaiba at hinabol siya, ngunit nakatakas si Daeho. Dahil alam niyang nakulong na siya at wala nang mapupuntahan, naghanap si Daeho ng kanlungan sa apartment ni Hain. Salamat sa kanyang napapanahong pangangalaga, nakaligtas siya. Si Hain samantala nalaman ang tunay na pagkakakilanlan ni Daeho mula sa mga balita. Sa kabila nito, pinili niyang huwag siyang i-report sa pulisya. Alam niyang hindi siya masamang tao. Sa pag-unawa na siya ay isang ahente lamang dahil sa kanyang kapatid, nagpasya siyang hayaan siyang manatili at magpagaling. Kinabukasan, habang namimili ng grocery, nakasalubong ni Hain ang hepe ng pulisya. Hinahanap siya nito, alam niyang may impormasyon siya tungkol sa kinaroroonan ni Daeho. Loyal sa kanyang kaibigan, nagkunwari siyang walang alam. Samantala, dinala ng pamunuan ng North Korea ang kapatid ni Daeho sa timog, determinado na makuha ang mga diamante. Nakatanggap si Daeho ng tawag mula sa kanyang mga nakakataas. Inutusan siya na ipagpalit ang mga diamante para sa buhay ng kanyang kapatid. Lumubog ang puso ni Daeho dahil ang kanyang kapatid na lang ang kanyang natatanging pamilya. Kailangan niyang protektahan ito. Kinaumagahan, dinala niya ang mga diamante sa itinalagang tagpuan. Ang tunog ng kanyang motorsiklo ay gumising kay Hain. Isang alon ng pangamba ang bumalat sa kanya. Sa takot para sa kaligtasan ni Daeho, kinontak niya ang hepe ng pulisya para humingi ng tulong. Sa tagpuan sa wakas ay nakita ni Daeho ang kanyang kapatid, ang taong matagal na niyang pinanabikan. Walang kam-alay-malay na siya ay papasok sa isang bitag. Naghanda si Daeho na ibigay ang mga diamante.
Sa sandaling gawin niya ito siya ay babarilin. Nang nasa kritikal na punto ang sitwasyon isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Dumating ang mga tauhan ng hepe ng pulisya na nagligtas sa buhay ni Daeho. Sinamantala ang naganap na engkwentro hinabol ni Daeho ang sasakyan na nagdadala sa kanyang kapatid ngunit hindi niya mahabol ang sasakyan. Nang akala niya ay mawawala na naman ito isang alon ng mga kotse ng pulisya ang dumating na pumihil sa mga kidnapper at siniguro ang kaligtasan ng kanyang kapatid. Gamaan ang loob ni Daeho at siya ay lumayo. Akala niya bilang isang ahente tapos na ang kanyang pagsubok. Nagkamali siya. Ang walang tigil na organisasyon ngayon ay tinarget si Hain. Nang gabing yun nakatanggap si Daeho ng isa pang nagbabantang tawag. Sinabihan siya na ihatid ang mga diamante o ang kanyang tanging kaibigan si Hain ang susunod na biktima. Alam ni Daeho na nasa panganib si Hain dahil sa kanya. Kailangan niyang tapusin ito minsan at para sa lahat. Bago umalis tinawagan niya ang hepe ng pulisya iniwan ang kanyang telepono sa tabi ng pinto upang masubaybayan nila ang kanyang lokasyon. Pagkatapos ay pumunta siya sa tagpuan mag-isa. Maingat na sinuri ni Daeho ang eksena. Matapos kumpirmahin ang kaligtasan ni Hain inilabas niya ang mga diamante at inihagis sa ere. Habang nagkakagulo ang lahat para sa mga hiyas binaril niya ang isa sa mga tauhan ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili na mabilis na kinyulang sa bilang at baril. Tinamaan siya ng bala sa balikat. Napilitang umatras ginamit niya ang silid kung saan nakakulong si Hain bilang panakip bumabalik ng putok ngunit napakalakas ng bilang ng kalaban. Matapos ang maikling pagpapalitan ng putok siya ay naipit. Nakita ang isang tangke ng gas malapit inihagis ni Daeho ang isang nakatanim na pampasabog patungo dito. Habang pinuprotektahan si Hain pinasabog niya ang bomba. Isang nagliliyab na pagsabog ang sumabog na ikinamatay ng ilang ahente. Akala nila ay nakatakas na sila sa kaguluhan ngunit habang tumatakas sila si Daeho ay sinunggaban. Isang asasin ang damaykit sa kanya sa lupa. Narinig ang paglapit ng mga sirena ng pulisya lumaban si Hain. Ang leader ng North Korea ay nagkamalay at itinutok ang kanyang sandata, ngunit dumating ang hepe ng pulisya sa tamang oras. Gayunpaman itinutok ni Daeho ang kanyang baril sa hepe ng pulisya idineklara na hindi na siya makakabalik sa kanyang lupang tinubuan. Mamamatay siya upang matiyak ang kalayaan ng kanyang kapatid. Umikot siya at binaril ang leader ng North Korea. Matapos ang maikling pagpapalitan ng putok parehong bumagsak ang dalawang lalaki. Nanood si Hain ng may takot. Nagmadali ang hepe ng pulisya sa tabi ni Daeho at nagmamadaling pumunta sa ospital. Habang nasa biyahe si Daeho gamit ang kanyang huling hininga paulit-ulit na ibinulong ang pangalan ng kanyang kapatid. Maging sa kamatayan ang kanyang prioridad ay ang kaligtasan nito. Sumuko siya sa kanyang mga sugat. Habang umaatras ang kamera nagpatuloy ang buhay. Sa isang nakaaantig na epilogue anako ni Hain ang responsibilidad sa pag-aalaga sa kapatid ni Daeho dinala ang nagdadalamhating babae sa kanyang buhay pinuprotektahan siya tulad ng isang tunay na nakatatandang kapatid. Sila ay magtutulungan ipinagpapatuloy ang hindi natapos na pamana ng pag-aalaga ni Daeho. Dito nagtatapos ang pelikula huwag kalimutang mag-subscribe, like at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang iba pang movie breakdowns.